Friday na po ngayon, gabi. Ricky Rivera po. Roy Cabonegro po. Welcome po sa People's Agenda. Agenda. Okay. Meron po kami natanggap, ha? Ano yun? Okay. Ang gobyerno po ay may listahan. May mga listahan. Okay? Ng mga kandidatong politiko na hinihinalang may very close ties with the Chinese Communist Party. Naku po, di alis go ng madaming beses. Correct. At ngayon ho, yari kayo. Dahil iniisa-isa ho kayo ngayon. Sinicheck ho ang inyong dahil natagpuan na ho. Hindi ho namin sasabihin dito dahil mayayari kami. Pero, yan po. Ngayon, hindi ko naman malaman kung kayang ng gobyerno na hindi patakbuhin itong mga ito. Pero definitely, may pagkalalagyan kayo, sabi ng ating source. Tama. Ano naman sinabi sa'yo? Itong eve nung bago nagsimula ang pag-file, Certificate of Candidacy. Oo. I was involved in a meeting na merong gustong humingi ng nominasyon sa isang national party. Matino naman siya tingnan, medyo eccentric lang ng konti, application ng pangalan, kung saan siya galing, anong kwento niya. Nung chinek namin, nag-background check lang kami, patay na pala yung pangalan ng tao. Patay na yung pangalan? Sa lugar. So hindi pa namin nangyayari kayo. Bini-verify pa namin talaga kasi nung hindi siya nakakuha ng nominasyon doon sa pulong na yon, nakakuha siya ng nominasyon sa isa pang partido. Wow. Kaya ngayon, kandidato siya sa yung veracity ba nitong mga ganitong claims? Kasi kung sa experience ko po, na-mention pa nga niya na yung pangalan niya daw, kaya ganito ang pangalan niya kasi sa Chinese, ito daw yung meaning ng pangalan niya. Kaya parang English version lang ng kanyang pangalan. Yung akala namin na pangalan ng kanyang yung pagkatao niya. So, questionable nung kanyang karakter. Maganda sana yung kwento niya, makakapulutan ng magandang kwan, pero hindi malinaw ang kanyang programa. At malinaw na nag-i-effort talaga sa huli-hulihan para maging kandidato. Yun ang nakapagtataka doon. Ngayon lang ako nakita ng tao napaka-persistent. At nung hindi nakakuha doon sa grupo na yon, agad-agad, just a few hours, nakakuha siya sa iba. So, ibig sabihin, talagang tinatarget nila. Yung problema kasi natin, ministerial yung kasi ang function ng COMELEC eh. Isa pa yun, no? Halos hindi nila nare-reveal lahat. Substance and form lang po talaga chinecheck nila dyan. Pero yung veracity of the substance, iba po talaga yan eh. I-check nyo po kung yung mga pangalan ba binigay nila, baka buhay pa ba yung mga yan? Kasi kung identity theft issue ito, na yan ang naging case ni Alice Go, di ba? Allegedly, identity theft. Baka kailangan nating magdalawang... Hindi ko kaya pinapahiya talaga ng merong mga grupo na ang gusto mapahiya itong ating pamahalaan itong sa eleksyon na ito. Well, the moment you put question sa integrity ng ating eleksyon, talo po tayo lahat niyan. Kasi tayo mismo magtatanungan kung may integrity ba itong proseso. At sa ibang mga bansa na nakatingin din sa atin, iko-questionin din ang integrity ng very democratic process natin. So, delikado po talaga yan. Pag nalalagay sa alangan, kung may integrity ba yung ating proseso. So, kung ina-undermine niya ng mga ganitong gawain, it is a cause of concern, a national concern. Oo. Kaya umapira tayo sa ating kaibigan, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaya lang, sa totoo lang, kapatid, kasi kabisado ko yung election, wala talaga sila magagawa dyan unless na may complaint doon sa tao. That's right. Diba? In fact, meron mga nag-file yung isang nag-file, may hindi lang siya accused. Kung di napatawan ng judgment. Final judgment? Hindi pa final. Okay. Na siya po ay nag-commit ng 3 counts ng ganitong krimen. Oh my. At popular yung tao na yan. Okay. Popular. Okay. Pero, meron siyang kaso. Ongoing case. Hindi na I'm sure baka ina-appeal siguro. Diba? Kaya yun yung problema kasi hindi mo pwedeng invalidate yun. Tsaka by that time siguro na ma-resolve yan sa highest court, baka tapos na rin yung term niya kung nanalo siya. Kaya nga tama yung sinasabi natin kaibigan si George Erwin Garcia na dapat pagbigyan pansin o pagtuunan ng pansin ng Kongreso itong pong pagmamodify o pagpapa-improve ditong ating election code. Baka napapanahon na, no? Napapanahon na. This new developments. Oo. Siguro bigyan ng kapangyarihan ng COMELEC na mag-check o kaya
siguro isang order coming from the President na yung Department of Justice through the NBI magkaroon ng function when it comes to checking yung mga identity mag-collaborate man lang, information share ng information and intelligence. Kaya nga para maiwasan po natin yung mga tinatawag na sleeper cell at mga tinatawag kasi gagamit lang sila ng pera sa eleksyon pwede din sila maging opisyalis. Kaka napaka-prone pa naman ang ating eleksyon na pag doon tinaluyan ng pera ay napupunta rin sa interest na nagpadaloy. Oo. Ang ating unfortunate situation, no? Correct. Kaya nga pag ni-review yan, yung mga batas sa election natin, reviewin nyo na rin yung ating party system. Oo, tama. Party list, doon sa pagsuporta naman sa mga national party. Oo. Marami pong flaws. Marami, ang ating pong electoral system. At doon sa party list system dapat suportahan lang natin yung mga tunay na advocates at tunay na mga sectoral organization. Katulad na halimbawa sa mga transport group, itong Pasada CC, no? Tunay ho yan ng mga transport workers. Dynastic interest ang sumasawsaw sa ngayon. At nakita nyo yung si Ted Pilot, no? In-interview yung first nominee ng isang party list. Nung nakita niya, sabi vendor daw. Yung pala, laki-laking kontraktor. Vendor ng kontrata siguro. Di pati Pakong Bakyado. Binibenta niya Sabi niya, Pakong Bakya. Kaya Gano'n kaya kalaking pako yun sa Bakya? Dami naman palang may mga kontrata So, nananawagan tayo sa intelligence community, tulungan natin yung COMELEC natin para ma-prune pa itong listahan bago mapunta sa balota yan. Kasi pag napunta sa balota yan, nahirapan na po tayo. Baka may mga magic na mangyari, makalusot yan, mapapahiya po ang buong Republika ng Pilipinas. Wala pong masama kung yung ating COMELEC ngayon ay mag-exert ng extra effort in the next few days. Kasi trabaho naman po ninyo. At para dyan, papalakpakan namin kayo. Pag hindi ginawa, at doon sa mga gustong ipahiya ang ating eleksyon, ito sa inyo. Patay. Ito ba? Yari na. Yeah. Okay. Pero pag gagawin nyo naman maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.